Ito ang reading mo, Capricorn. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Swords. You feel like ang nasisense ko na energy mo, nakikita ko na nandun yung mga gusto mong sabihin, ipaliwanag, at nagkakaroon na rin ng clarity yung mga nangyari sa nakaraan. Ang mensahe ng card mo, meron ka ditong pinag-iisipan na gawin, pero nahihirapan kang makapag-umpisa. Feeling mo andun ka sa isang sitwasyon na na-stuck ka. Meron ditong darating na pagkikita or reconciliation, pag-aayos. Meron kang hinihiling na gusto mong makuha or may darating na matagal mo nang gusto at ibibigay na to sa'yo. Tinitingnan mo kung kailan mo maaabot yung mga pangarap mo. Kasi alam mong napakahirap at hindi ganun kadali yung paraan na makuha mo yung gusto mo, yung dreams mo. You're keeping it to yourself kung ano yung mga pinagdadaanan mo or may tinatago ka sa sarili mo na isang sekreto na ayaw mong ipaalam sa iba. Some of you need to listen to your intuition, to your inner self. Kasi sometimes, merong binibigay sa yung mga ideas pero hindi mo pinapakinggan. Ilang beses ka nang nadapa, nasaktan, pero hindi ka pa rin sumusuko. Kahit anong mangyari, babangon at babangon ka pa rin. Marami ka pang gusto mong ma-reach na goal sa buhay at ginagawa mo lahat ng makakaya mo. And lahat ng hard work mo, magpipaid off yan pagdating ng araw. Sometimes, nararamdaman mong nabibiting ka sa panggastos or meron kang tao na iniisip na iniwan ka and you feel left out in the cold. Hindi man lang nagsabi, hindi man lang nagpaalam kung bakit ganun, nagtataka ka kung bakit niya ginawa yun. Clarify natin ang The Hangman. The Emperor and Seven of Cups. You have a lot of choices. Pero magulo pa yung isipan mo. May mga opportunity rin na pumapasok sa buhay mo. Pero hindi ka makapag-umpisa. Hindi ka pa handa. Clarify natin ang Nine of Cups. Some of you, may tao na kumukontrol sa buhay mo. Kaya hindi ka pa handa na mag-umpisa. Ace of Swords and Page of Cups. Nararamdaman mo na darating na kung ano yung matagal mong hinihintay or gustong-gusto mo, ibibigay din sa'yo. And nagkakaroon ka na ng bagong ideas or clarity doon sa mga nangyari sa nakaraan. And alam mo kung ano yung kailangan mong gawin. Clarify natin the High Priestess. Two of Pentacles and Justice. You need to balance yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod at hindi ka magsawa. And meron ditong matagal mo nang hinihintay din na justice na gusto mong makuha. Nararamdaman mo ng parating na to.
Clarify natin ang King of Pentacles. Five of Swords and Judgment. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari sa nakaraan at harapin kung ano yung kailangan sa ngayon sa buhay mo. And meron ditong darating na sitwasyon na very minimal lang naman na magkakaroon ng pag-uusap at iko-correct ka dun sa mga nangyari or ikaw yung magko-correct dun sa tao. Clarify natin ng Three of Cups. Knight of Pentacles and Knight of Swords. May tao dito na gusto niyang makipag-usap sa iyo. Gusto niyang ayusin yung mga nangyari sa nakaraan at gawin niya kung ano yung makakaaya niya. And ngayon na iisip niya kung ano yung pagkakamali niya. May mga gusto siyang linawin at sabihin kung ano yung another side ng story, kung ano yung sa tingin niya tama para sa kanya. At pwedeng mag-offer siya ng makakaya niyang tulong or nandun yung pagsusumikap mo, gagawin mo lahat ng makakaya mo pagdating sa financial mo para mapalago at nakikita ko naman na ma-achieve mo yung gusto mo, may celebration na darating. Clarify natin ang Page of Cups. Seven of Pentacles and Eight of Cups. Hintay ka ng hintay. Bakit hindi bumabalik yung mga ginawa mo? Wala man lang nangyari. At iniisip mo, kailan kaya darating yung para sa'yo? Clarify natin ang Nine of Wands. Ten of Swords and Two of Wands. Marami ka pang plano para sa kinabukasan mo. At iniisip mo, ano kaya yung kulang? Bakit ganun yung nangyari? Merong sitwasyon sa buhay mo na tinuldukan mo na kasi napagod ka na. Kasi feeling mo, pinitray ka, niloko ka. And sobra kang nasaktan. Pero hindi ka nagpatalo dun. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Empress and the Chariot. Marami kang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo. And ngayon nare-realize mo kung ano yung deserve mo, kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. Ngayon handa ka na ibigay sa'yo kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, kung ano yung mga gusto mo na gawin para sa sarili mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Heart Chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng yung gabay na yung puso yung palaging nangunguna sa lahat ng desisyon natin sa buhay. And dun ka nagiging inspire palagi kung ano yung gagawin mo, kung magiging masaya ka ba sa mga desisyon mo. Basta isipin mo lang palagi na yung puso mo yung sundin mo. Kasi pag hindi mo siya sinunod, bandang huli pagsisisihan mo rin eh. And babalik ka uli dun sa una kung bakit nangyari yun. Hindi ka matatapos dahil pabalik-balik din sa isipan mo yun, gumugulo sa isipan mo, yung pagsisisi mo. Kaya kung may mga desisyon kang kailangan gawin, pag-isipan mo muna bago ka magdesisyon para sa huli, alam mong magiging masaya ka at kontento ka dun sa mga desisyon mo. Isipin mo lang kung ano yung magpapasaya palagi para sa'yo, pati yun yung gawin mo. At kung sa tingin mo, yun yung desisyon mo, panindigan mo. Para pagdating sa huli, walang nasayang na oras at panahon para sa'yo. Magdasal ka lang palagi. Nandyan lang ang Diyos para gabayan ka. At ibigay sa'yo kung ano yung para sa'yo. At itong yung reading, Capricorn, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.